sa lumang sementeryo. Sa pinakadulo ng baryo, nakatayo ang isang sementeryong halos limot na ng lahat. Matataas na damo, nakahilig na krus, at mga punong akasya na waring nakikinig sa bawat yabag. Ayon sa matatanda, noon pa man ay may mga taong hindi na nakauuwi matapos pumasok doon sa hating gabi. Si Joel, kilala sa kanilang lugar na matapang at hindi naniniwala sa multo, ay naudyok ng kanyang mga barkada. Kung wala kang takot, Joel, ipasok mo ang sarili mo sa sementeryo ngayong gabi. Balita namin, may puntod na kusang bumubukas. Numisi si Joel at tumanggap sa hamon. Walang multo, mga kwento lang ng matatanda yan. Bitbit ang kanyang flashlight, pumasok siya mag-isa nang sumapit ang alas 12. Sa una, tahimik lang, maliban sa tunog ng mga kuliglig. Pero habang lumalalim ang paglalakad niya, nagsimula niyang maramdaman ang bigat ng paligid. Parang humahapdi ang hangin sa bawat hinga niya. Napansin niyang may puntod na nakabukas. Sa paligid, may mga yapot ng putik, tila ba may lumabas mula sa ilalim ng lupa. Lumapit siya, sabay sindi ng flashlight, at doon niya nakita ang mga kuko ng bangkay, nakabaon pa sa gilid ng lupa, parang pilit na umahan. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya, kasabay ng mahihinang bulungan. Halika, halika sa amin. Nagpatay sindi ang flashlight niya hanggang sa tuluyang mamatay. At sa ilalim ng maputlang buwan, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga nicho. Unti-unti silang lumalapit, mga anyong tao na walang mukha, ang iba ay butot balat na, ang iba na may basang-basa ng putik, tila bagong galing sa hukay. Napatakbo si Joel, ngunit kahit anong direksyon ang kanyang tahakin, sementeryo pa rin ang kanyang dinadaanan. Parang walang katapusan, lumalalim ang kanyang hininga, at sa bawat hakbang, mas lalo siyang napapaligiran ng mga nilalang. Hanggang sa may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang paa mula sa lupa. Napasigaw siya, pero bago siya makawala, isa pang kamay ang humawak sa kanyang braso, sumunod sa leeg, at sa huling pagkakataon, nakita niya ang mga bangkay na unti-unting bumabalot sa kanya. Kasama ka na namin, sabay-sabay nilang bulong bago siya tuluyang hinayla pababa. Kinabukasan, nahanap ng mga tao ang kanyang flashlight sa damuhan, nakabukas ngunit wala ng ilaw. At sa gitna ng sementeryo, may lumitaw na bagong puntod na hindi pa naroon kagabi. Nakaukit ang kanyang pangalan. Matapos ang pagkawala ni Joel, laganap ang takot sa baryo. Walang gustong dumaan malapit sa lumang sementeryo, lalo na kapag gabi. Ngunit isang linggo ang nakalipas, may kakaibang pangyayari. Si Aling Marta, isang tindera na madalas magbukas ng tindahan ng madaling araw, ay nagsabing nakita raw niya si Joel na naglalakad sa kalsada bago sumikat ang araw. Joel, sigaw niya. Huminto ang binata, dahan-daang lumingon, mapatla ang mukha, at mga mata niya ay walang puti, puro itim lamang. Nakangiti ito, ngunit mula sa kanyang bibig ay tumutulo ang putik. Nang mapansin niyang nakatitig si Aling Marta, bigla itong nawala sa gitna ng dilim. Iniwan siyang nanginginig at halos hindi makapagsalita. Makalipas ang isa pang gabi, may mga kabataang naglalakad pa uwi nang makita rin nila si Joel sa gilid ng kalsada, nakatayo at nakatingin lang sa kanila. Nang mapansin nilang sinusundan sila, pinatakbo nila ang kanilang mga paa hanggang sa bahay. Ngunit paglingon nila mula sa loob, nakadungaw si Joel sa bintana. Kamakawi at may kasamang mga kamay na butot balat na lumalabas mula sa dilim. Mula noon, bawat gabi, may nakakakita kay Joel, minsan sa kanto, minsan sa tabing daan, at madalas ay malapit sa mga bahay ng kanyang mga kaibigan. Lagi siyang may dalang putik, at laging basa ang mga paa na parang kagagaling lang sa hukay. Hanggang sa isang gabi, naglaho na lang ang tatlong barkada na siyang nag-udyok sa kanya sa hamon. Hindi na sila muling nakita, at sa lumang sementeryo ay may tatlong bagong puntod na walang pangalan. Tanging mga bakas ng kamay na kumakapit sa lupa ang naiwan, at mula noon, tuwing may dumadaan sa sementeryo, may maririnig na bulungan.